Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Hello mga kaabangers! Ready na ba kayo? So guys, for today's video, I am taking you or the kids to the Museum of Discovery and Science here in Fort Lauderdale. We've been here before, nung maliit pa yung panganay ko, but it's like 5 to 7 years ago. So, sobrang dami nang nagbago or na-update dito. And one of them, of course, na hindi natin mapapalampas na mapansin is yung entrance fee. Yes, guys, as far as I know, nagtaas sila ng entrance fee. Because I remember wala pang $20 yung entrance fee back then. And now, it's $25 each. Either kids or adult, parehas lang siya, guys. It's $25. So, medyo may kamahalan, pero carry boom boom naman siya kasi I am telling you or I can guarantee you na maraming matututunan ang mga bata dito sa loob ng museum and at the same time makakapag-enjoy pa sila. Gaya nitong nasa entrance pa lang, pack na pack, bonggang-bongga na siya, 'di ba? So kita nyo naman 'yan, may pa dinosaur. So, meron sila ditong robotic dinosaurs. And I know for sure na bago to kasi hindi pa siya tapos. But, pero maganda na siya so far. And at the same time, you can touch it. It's very, very cool. Medyo takot lang si baby na hawakan siya kasi first time niya makita ng ganito kalaki. Ang nakikita lang yung dinosaur is yung sa TV. She like dinosaur pag nanonood siya. Pero not this one. So, paglakad natin dito ng konti, meron kayo ditong makikita, guys, na provided area where you could leave your stroller or your cart. Kasi medyo masikip yung mga galawan sa loob. May part doon na masikip. And sometimes, yung parents, ayaw din nila ng may, tinutulak-tulak. So, yung bata pati makakapaglakad. And at the same time, kita nyo naman, merong small aquarium dito. Yung aquarium niya is decent size na you can see different water species. Merong mga maliliit na fish at saka meron ding mga malalaki. And then at the same time may mga label siya. Okay? So marami din siyang species na nandito in terms of the water. And then at the same time meron din siyang turtle. Yes, guys, kita nyo naman yan, yung turtle niya. O, diba? Ang cute nila. Parang Ninja Turtle lang na baby. O, diba? So, yung turtle gusto nun yung anak ko. And, dito sa area nito, medyo sarado yan kasi nire-renovate nila yan. So, this area, itong museum is a 2-story building. So, unahin natin yung first floor, okay? So, nadaanan na natin yung aquarium, nakita natin yung turtle, and dito naman tayo sa bandang dito. Yes! Meron silang baby alligator. Siyempre, hindi papahuli ang alligator. Alligator is local here in Florida. So, marami kayong makikita niyan dito. Kaya, paalala sa lahat ng mga nagbabakasyon sa Florida, mag-ingat kayo sa mga water park. Kasi, yung may mga tubig-tubig ganyan. Maraming alligator dito, guys. Baka bigla na lang kayong sagpangin. So, watch it. Maraming nare-report na ganun, okay? So, ingat-ingat lang. So if we go there too, meron din ditong iba't ibang simulator na makikita. Isa na dyan is itong Storm Center Simulator. It will let you experience yung different forces of wind and kung ano-anong makikita mong possible effect kapag dinaanan ng storm yung isang area or yung isang lugar. And then at the same time, kung lalakad-lakad tayo sa banda rito, makikita itong giant figure ng shark. Tapos dito sa area na to, may maliit ditong parang park or parang sand where yung bata makakapaglaro din. And then kapag pumunta ka dito sa likod, mas marami kang makikitang naglalakihang animal figure. Yes, nandyan yung tiger, and then meron din ditong elephant. Ayan. And then at the same time, makakapag-take ka din ng pictures dyan. Ayan o. Ayan.
O, diba? Ang ganda. Takot yung anak ko sa madilim. So, at the same time, yung meron din dito mga computer where you can test your knowledge about animals or any prehistoric events. May mga animal figure din dyan, gaya nga ng sabi ko. Nandiyan yung malaking elephant right there. And then, this place is very informative. So, merong mga information card na mga naka-display sa small area. So, marami silang may explore dito at makikita. Ito yung sinasabi kong area kanina na where kids can go and play. Para siyang sand. Pero may makikita ka mga tooth shark. Parang ganyan. So, after naman namin maikot yung buong first floor, umakyat naman tayo sa second floor. Yes! You can take either a stairs or escalator. Meron ding elevator. So, dito, this is more about space. So, they have different displays na kind of aircraft na pwedeng sakyan ng kids or pwedeng paglaruan. Yung ano niya parang meron siyang computer thing na where you could play kapag umakyat ka. Ayan sinampula na ni Kuya nung panganay ko. It will let you experience how to fly the aircraft. Yun yung mga peg niya. And then there's also a small area din dito sa floor that has a slide and may mga monoblocks for the kids so they can play dito pag medyo nagtatantong na yung kids, gusto nilang hawakan yan, nakakapaglaro sila dyan. Syempre, hindi din ako papahuli, no? Itatry ko din yung mga yan. So, also dito sa second floor, makikita mo din dito yung mga rest of the dinosaurs. Marami pang iba dito, mga robotic figure ng dinosaur na sobrang naman talagang amazing. Pero syempre yung anak ko hindi pa patalo. Yung dalawa, both sila. Yung isa nagbaba dun sa slide. Ito naman, sinakyan lahat ng aircraft. So ayan kita mo. They will let you experience how to fly. Parang video games. Ayun. Video games. So, sulit na sulit talaga to sa mga bata. Mapa-age nung baby ko, which is 2 years old. Yung kaya naman age nitong panganay ko ni Kuya. He's around 13 years old, 12 to 13. So, okay pa rin para sa kanila. Marami pa rin silang may explore. And then, as you can see, nag-e-enjoy sila. O, di ba pati ako, Perlas na bilog, huwag kang tutulog-tulog. Sabihin sa akin ang sagot. Ba, baby, babu. Si Madam, ano ba yun? Madam makuhula, ewan ko. So, ayun, basta, tinry ko yung mga several things dito as a mom. Syempre, pa-experience naman ako. Hindi naman pwedeng kayo lang mga batuta, di ba? Ako din. So, meron din ditong mga ang tawag dito, parang LCD na you can see, life of dinosaurs. Ayan. So, nandyan yan sa area na yan. At ito yung area na sabi ko na talaga namang bagong-bago. Nandito yung nandito yung mas maraming figure ng or robotic dinosaur. Yan, may mga name siya. And then at the same time, may mga description siya dyan. Pag pinress mo yung mga button, gagalaw siya. So, at the corners, meron din doon palaruan again sa may corners doon sa mga bata. Pag yung medyo mga naiinip, doon may mga games, board games yung mga nandun. So, sobrang dami nilang may explore talaga dito. Nang talaga namang hindi nila mamamalayan yung oras sa sobrang dami nilang kukutingtingin. Yan, hahawakan, takbo dito, takbo doon. So, meron din ditong big aquarium sa may first floor. Bumaba ulit tayo sa baba. Dito, meron ditong water area na makikita nyo yung otter. May mga otter na nagsiswimming and naglalaro. So, napaka-friendly nito. Napaka-kid-friendly nitong museum na to. Kita mo yung anak ko. Walang tigil. Sige. Sige, pindot dito, pindot dyan. Non-stop naman. Pati ako napapasuko na sa kakahabol. Buti na lang kasama namin yung aming
Angel. Si Angel Elda. Siya yung babysitter ng anak ko. She's been with us for like 2 years na. So, since baby pa siya, nandyan siya. Lagi na nga yung hinahanap yun eh. Hindi papayag yung anak ko pag hindi kasama si Miss Elda. So, kita nyo naman tong tool na to. Na-try ko din to eh. So, it will test your knowledge, pati yung mga bata. Napaka, educational area nito, of course. Sana maraming gantong places as well sa Pilipinas na affordable at saka yung madali mong puntahan. Sana ganun din sa Pilipinas. Kasi dito sa Amerika, maraming ganito. And at the same time, kung hindi man sila free, affordable din siya. I know, medyo mahal to, pero most of it, libre. Kahit nga yung mga park, ganyan-ganyan. Ayan, naku, napalaro ako na wala sa oras. Ang sarap maging bata, guys. Kung ako na matanda na ako, nag-e-enjoy pa rin ako humawak ng mga ganito, maglaro ng ganito-ganito. Isipin nyo na lang kaya yung feelings ng mga anak nyo na mga bata kapag dinadala nyo sila sa places like this. Feeling nila, they are in paradise. Alam nyo yun, guys. So, mabalik ako. Ito yung part na sinasabi kong malaking aquarium. Merong otter. Ayan. Oh, they're being silly. Naghaharutan sila, diba? Akala nyo ako lang ang maharot. Pati sila maharot na maharot. O, diba? Yung anak ko, maybe she's wondering, this is her first time to see an otter. So, ayan, guys. Sige lang. Naglalaro sila. Tapos, ito, at this area, there's really a lot of things to explore inside of this museum. Itong area nito is iti-test yung IQ ng mga bata. Kasi may mga shapes dito. You know, kung at the same time, matetest yung IQ nila, pati yung social skills nila. Kaya gustong-gusto kong dinadala yung anak ko sa mga places like this. Kasi sa mga hindi nakakaalam, guys, dito sa Amerika, malayo kumpara sa Pilipinas in terms of yung sa mga bata. Diba sa atin, paglabas mo lang ng pintuan, doon ka na, mga pitbahay ka, maglaro. Yung mga bata, maraming kalaro, diba? Dito, guys, pag lumabas ka ng pinto, sumigaw ka, wale. So, pag nilalabas mo lang yung mga anak nyo sa gantong area, saka lang sila makakapag-socialize unless napasok sila sa school. So, at the same time, mabalik ako, dito sa museum, meron din silang outdoor area, guys. Where, it's a little park, pero hindi kami medyo nagtagal dito sa likod kasi mainit, guys. Sobrang init, hindi namin kinaya. But still, kapag may time kayo, kung maganda ang panahon, you could always stay outside. Marami ding cool things to play here. So anyway, guys, hanggang dito na lang yung video ko. Kung meron kayong mga natutunan or meron kayong mga questions for me, don't forget to follow or subscribe. And you can also share my video. Thank you so much. Once again, this is Mara.